Balita mula sa Baguio City, pangungunahan ni Cadet First Class Janet Alumba ng Surigao City ang 278 miyembro ng PMA bagong Sinag Class of 2024 o bagong henerasyon gagampanan ang tama, serbisyo at nasyonalismo ang aming gabay. Sa 278 First Class Cadets na nakatakda magtapos sa Mayo 18, 224 ang kalalakihan at 54 naman ang kababaihan. 144 ang makukumisyong Second Lieutenant sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 72 sa Philippine Navy. Formal na ipinisinta ni PMA Superintendent Lieutenant General Rowan Tolentino ang top 10 ng PMA Class 2024 sa naganap na kanikapihan sa Fort del Pilar kaninang umaga. Kinabibilangan ito na mga sumusunod: Cadet First Class Janet Alumba ng Surigao City, Mark Armel Boyles ng Quezon City, Kim Harold Gilo ng Butuan City, Cyril Joy Maculino ng Navoa Camarines Sur, Rosmel Dugelio ng Capiz, Alexa Mile Valen ng Lano del Norte, Floyd Nino Artur Rojas ng Laganas Iloilo, Giselle Tong ng Tagaguerao City, Danica Marie Viray ng Pasay City at Neriba Binag ng Cabagan Isabela. Pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng PMA Class 2024 sa Mayo 18 na taong kasalukuyan sa Fort del Pilar. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 72 anyos na tricycle driver habang sugatan naman ng manugang at anak nito nang mabanggay ng kotse ang kanilang tricycle sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok na kilalang biktima na si Carlito Mararak, 72 anyos tricycle driver at residente ng barangay Bunuan, Binloc. Sa investigasyon, lumilitaw na habang binabagtas ni Mararak ang provincial highway malapit na sa kanilang tahanan sa kanyang anak at manugang nito nang nahagip sila ng rumargas ang kotse na nag-overtake sa sinusundang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga ito. Nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa ulo dahilan ng agad niyang pagkamatay. Habang ang driver naman ng kotse ay nasa kustudiya ng Dagupan City Police para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaresto ang dalawang individual sa ikinasang operasyon ng mga membro ng San Pedro Police Station sa ilalim ng supervision ni Station Commander Police Major Michael Oyangurin kasama ang Anti-Scam Unit ng Davao City at ang City Transport Traffic Management Office o CTTMO. Nangyari ang entrapment operation dakong alas 2:35 ng hapon, Mayo 9, 2024 sa Diaz Mall, Bolton Street, Barangay 3-A, Davao City matapos silang inireklamo na gumagawa ng mga fake na PUB identification card. Kinilala ang mga suspect na si alias Dudong, 32 anyos, may-ari ng computer shop at si alias Inday, 19 anyos, tauhan sa computer shop. Samantala na samsam sa kanila ang isang computer set na may dalawang printer, isang laminated machine at ang perang ibinayad sa pagpapagawa ng PUB ID. Parehong maharap sa kasong falsification of public documents ang dalawang naaresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa 4 na ng mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ang diniklarang stable internal peace and order ngayong taon na ayon kay Northern Samar Governor Edwin Chuan, malaking tulong ito sa tuloy-tuloy ng kapayapaan sa probinsya. Ito ang kinumpirma mismo ni Governor Chuan sa joint meeting ng ELCAC sa probinsya. Patuloy ang kampanya laban sa insurgency at inaasahan ang deklarasyon pa ng iba pang bayan. Kaugnay nito ay 64 barangay naman sa probinsya nakabenepisyo na ng Support to Barangay Development Program na kabilang sa mga proyektong water supply, school building, farm to market road, health sanitation, livelihood assistance at electrification. Itong mga barangay ay tinuturing na dating infested ng New People's Army. Matatandaan, sinabi ni Commanding Officer Major General Ligayo na communist free na ang lahat ng mga barangay sa Region 8. Binigyan naman ng trabaho ng provincial government ang ilan sa mga farmer rebels sa lalawigan bilang mga GO ng Kapitulyo na nakatuka naman sa farming. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino.